Ang ating pong mapapakinggan dito ay pahayag po ni Lorraine Badoy patungkol po sa NPA at patungkol po sa admin ni PBBM. Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon or opinion. Ang Marcos administration ay heaven sent yan sa CPP, NPA, NDF. Yan yung pinagdarasal ng CPP na dumating sa kanila dahil nabubuhay sila at pinapalakas sila ng administrasyon na ito. So, I don't know about that anti-terror law, para nakalimutan na yata nila. Siguro, I'm pretty sure 100 million% na ginagapang yan ng CPP, NPA, NDF kung kaya't wala tayong nakikitang kaluskos, no, sa parte ng gobyerno. Ayun po, napakinggan natin, pwede niyong balik-balikan yung audio o yung video na yan, available po yan sa X account ng SMNI. Dalawang bagay po ang tumanim po sa aking isip nung narinig ko yung pahayag niya. Una, ang pagkakaintindi ko po ay heaven sent daw po para sa mga NPA ang admin ni PBBM. Pangalawa, nabubuhay at pinapalakas daw po ng admin na ito. Sa aking pong palagay, ang tinutukoy niya ay admin ni PBBM. Nabubuhay daw at pinapalakas ng admin ni PBBM ang mga NPA. Yun po yung dalawang bagay na tumanim sa utak ko. At ito naman po ang reaksyon ko dyan. Ako po'y hindi naniniwala na totoo yung sinabi niya. Malayo po yun sa katotohanan at napakahirap pong paniwalaan nun. Una sa lahat, bakit po ako maniniwala kay Lorraine Badoy? Patong-patong po ang kanyang kaso at nagkaroon po siya ng conviction kung saan siya'y natalo. Conviction ito, no, sa Supreme Court na. At kung tama ang pagkakaalala ko, pinagbabayad po siya ng malaking halaga. So, marami pa siyang kasong kinakaharap na. Kaya para po sa akin, nahihirapan akong paniwalaan ng mga mensahe niya, mga pahayag niya, mga naratibo niya, no? At mukhang hindi po yata siya nadadala. Ang dami na pong nagsampa ng kaso sa kanya, pero ito, patuloy pa rin siya para sa akin ay patuloy pa rin siya sa walang ingat na pahayag na sinasabi niya, no? Hindi po ako naniniwala doon sa sinabi niyang heaven sent ang admin ni PBBM para sa mga NPA at hindi rin ako naniniwala na pinapalakas o nabubuhay ang NPA sa admin ni PBBM. Yun po kasi yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Again, pwede niyong ulit-ulitin. At nakapost nga po yan sa X account ng SMNI. Ayan, nakikita niyo naman po yung caption, no? Para po sa akin, mas pinapahalagahan lang ng kasalukuyang administrasyon ang kapayapaan, ang peace talk, ang pakikipag-usap para maiwasan na magkaroon ng, alam niyo na, tegihan sa parte ng mga rebelde at sa parte ng ating mga kasundaluhan, no? Kasi kung puro bakbakan, talo po talaga tayo pare-pareho. Ang ating pong mga kasundaluhan ay malalagas, no? Sa walang kapararakang banatan at bakbakan. So kung ito ay pwedeng madaan sa usapan, peace talk, bakit hindi gamitan po? Para po sa akin, ang kasalukuyang administrasyon ay may malaking pagpapahalaga sa human rights. Ito nga po ang sabi sa balita. Ayan po, si President Marcos, bumuo po siya ng isang committee or super body para sa human rights po dito sa bansa natin. Ang kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. ngayon, pinapatunayan niya sa mga Pilipino na may pagpapahalaga siya sa human rights, no? Sa pagkakapantay-pantay at lahat po ay dapat idaan sa tamang proseso ng batas. Ganon din po sa trato niya sa mga rebelde. Pinakikinggan kung anong hinaing, hindi lamang puro bakbakan. Dahil again, talo po pare-pareho pagdating sa bakbakan. At kung ako ang tatanungin nyo, mas payapa po ang aking obserbasyon, mas payapa po ang sitwasyon sa pagitan po ng ating mga kasundaluhan at ng mga rebelde kung ikukumpara po nung nakaraang administrasyon. So, umunti na po, ayon po sa mga opisyal natin sa otoridad, umunti na ang bilang ng mga rebelde. At nakikita ko rin po na effective po ang approach ng kasalukuyang gobyerno pagdating po sa mga kababayan natin na nagre-rebelde. Para po sa akin, yung mga naging pahayag ni Lorraine Badoy ay delikado po yun at talagang kung paniniwalaan ng mga tao at sasakyan, talagang magagalit po sila sa kasalukuyang gobyerno o sa kasalukuyang pangulo. Kung matatandaan ko po, kung hindi ako nagkakamali, si Atty. Lenny, ilang beses nilang na-red tag sa kanilang programa. Atty. Lenny na walang kaalam-alam, no? Pero pinagbibintangan, inililink at na-red tag po. Kaya naman po, maraming tao talaga ang nagalit kay Atty. Lenny. Hindi lang nagalit, namuhi dahil pinaniwalaan nila yung bintang kay Atty. Lenny Robredo na siya ay link sa NPA. Pero hanggang ngayon, andyan sa Atty. Lenny, malayang nakakapagserbisyo through angat buhay, no? Malaya. Bakit hindi nila pinakulong? Bakit hindi nila sinampahan ng kaso? 'Di ba? Kung totoo yung mga bintang nila. Hindi po ba? Kaya sa totoo lang, naawa po ako kay Atty. Lenny noon. Kung ano-anong kwento, conspiracy theory ang inimbento na may asawa daw dating rebelde, na pangalawang asawa daw po si Secretary Jesse Robredo. Lahat yun ay kasinungalingan. Kasi hanggang ngayon po, malaya po sa Atty. Lenny at patuloy sa kanyang pagsiservisyo kahit siya ay pribadong mamamayan na ng Pilipinas. Ganon din ang angat buhay
Yung tanda ko, na-red tag din po nila ang Angat Buhay. Yung Angat Buhay na kabubuo pa lamang, no? Ni-red tag, sinabing link sa NPA. Ano nangyari yun? No? Kaya mga kababayan, dapat po tayo hindi po basta-basta nagpapadala at naniniwala sa mga pahayag or statement. Maaring kadalasan ay opinion lamang nila ito na galing sa bugso ng kanilang damdamin. Ang dami na po na kasong kinakaharap ni Lorraine Badoy at may natalo na po siya. At mukhang marami pa po siyang conviction na matatanggap kung ako po ang tatanungin nyo. Ito nga po, sabi nga po ng Supreme Court, ang red tagging po ay masama, no? Kaya mga kababayan, sana maging matalino tayo. Nasa sa inyo kung papaniwalaan nyo yung sinabi niya. Sinabi niya na parang heaven sent at binubuhay, no? Pinalalakas ng kasalukuyang gobyerno ni PBBM ang NPA. Maniniwala ba kayo doon? Ako po hindi. Kayo, at the end of the day, kayo na po ang humusga. Ano pong masasabi nyo sa sinabi niya? Ilagay nyo lang sa comment section below. Kayo po ba'y pabor, naniwala doon? At tama po ba na pinapalaganap ang ganyang mga pahayag or narrative sa social media o sa publiko? Meron pong negatibong impact yan sa kasalukuyang administrasyon. Kasalukuyang administrasyon na sinuportahan din naman ni Lorraine Badoy noong panahon ng eleksyon. Ako po'y talagang litong-lito na sa kampo nila, sa mga DDS, kung bakit sila nagkakaganyan. Maraming salamat sa panonood mga kababayan. Medyo mahirap po talagang mag-pushback at sumagot sa mga naratibo na sa palagay ko po hindi dapat kumakalat sa publiko or sa social media. Pero hanggat nandyan kayo, nakikinig, nanonood, hanggat naniniwala kayo sa amin na makatwiran ang sinasabi namin, rational, hindi po kami titigal sa pag-pushback at sa pagpapahayag ng sa tingin namin ay tamang opinyon at tamang naratibo. Maraming pong salamat.